Umpisa na ng PBA mamaya at mukhang itong San Miguel Beer ay hahabol daw ng isang trade dito sa Converge Fiber Xers. At mukhang interesado ang San Miguel Beermen na ma-acquire itong rights ni Mikey Williams mula dito sa Converge. At kung hindi yan po pwede dahil ibibigay ng Converge si Mikey dito sa Titan Ultra, baka daw ang hilingin naman ng SMB ay itong rights kay Paulo Havillonar. Si Havillonar ay unrestricted free agent pero may rights to salary ang Converge dito at mukhang yan ang gustong makuha ng SMB. Kung sakasakali na matuloy nga ito, maganda ito sa San Miguel kung makukuha nila si Havillonar dahil isa pa tong big man na magagamit nila pagdating sa rebounding at depensa. At since hindi naman to ginagamit ng Converge, madali iyang maa-acquire ng San Miguel Beermen kahit second round draft pick lang ang maging kapalit nito. Kaya po pwede talaga na ito ang ma-acquire o makuha ng San Miguel para ma-bolster yung kanilang front court. Wala namang masyadong magiging sabihin nating impact ito dito sa Converge Fiber Xers dahil nga hindi nila ito ginagamit. Kaya pwede talaga si Pau Havillonar dito sa San Miguel. Yung kay Mikey Williams sa tingin ko malabong makuha ng SMB yan dahil mukhang pinag-iinteresan daw to ng Titan Ultra at baka hindi ibigay ng Converge sa San Miguel si Mikey dahil malamang ito magiging isa sa mga rivals nila pagdating ng playoffs unless maganda rin ang i-offer ng Beermen. Kaya mukhang si Pau Havillonar ang maa-acquire ng San Miguel Beer mula dito sa Converge Fiber Xers kung sakasakali. Magiging maganda rin ito para dito kay Coach Leo Austria dahil hindi na niya paproblemahin yung mga big man na kinakailangan niyang idagdag dito sa roster para ma-complement ang laro ni Junmar Fajardo at si CJ Perez. Kaya if ever, kung matuloy nga ang nabanggit na trade, sigurado na itong si Pau Havillonar ay madali at magiging magandang asset yan para dito sa San Miguel para sa kampanya sa Philippine Cup. Binigyan ng 3-year contract extension ng Barangay Ginebra itong si Stephen Holt at yan ay patunay na talagang siya ay long-term na pang Ginebra to. 3-year contract yung binigay ng Barangay Ginebra at siya raw ang pupunod sa leadership na kinakailangan ng Ginebra dahil nawala itong si Jamie Malonzo at LA Tenorio. Yan mismo ang sinabi ni Coach Tim Cone na magiging leader na nila itong si Stephen Holt. Kaya nga sigurado na isa to dito sa mga pagbabago na mangyayari sa Ginebra sa darating na season na ito. Siyempre ngayon ang focus ng lahat ay dito sa opening na laban nila Manila Clasico kontra dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang Magnolia maraming pagbabago dyan. Siyempre unang-una si LA Tenorio na ang head coach nila, ang dating player ng Ginebra. At of course meron din silang mga rookies. Ang Ginebra, nandyan din yung rookie nila na si Sunny Esteel na excited din daw na maglaro dito sa Manila Clasico, first time niya. At sigurado susubaybayan siya ng mga fans para makita kung anong magiging performance nito kontra dito sa mga veterano ng Magnolia. Kaya naman isa ito dito sa mga aabangan sa opening at syempre pati na yung awarding ceremonies. Pero para kay Coach Tim Cone, ang importante lang ay manalo sila dito sa unang laban kontra Magnolia dahil syempre kapag mag-uumpisa ng kampanya sa PBA, lahat ng coaches, lahat ng teams ang gusto ay manalo agad. Magiging kapanapanabik yung laban ng Ginebra dahil syempre dito natin makikita kung paano sila mag-adjust ngayong wala na si Jamie Malonzo at LA Tenorio. At pangalawa, narito na rin yung pagbabalik ni Isaac Go at itong si Jeremiah Gray. So magkakaroon ng mga bagong rotation ng Ginebra pati na itong si Sunny Esteel na pinangako ni Coach Tim Cone na bibigyan niya ng minuto. Kaya sigurado na magiging isa to sa mga kakaiba at sabihin natin exciting na Manila Clasico yung magiging laban mamaya nitong Barangay Ginebra at ng Magnolia Chicken Templados. Ang TNT Tropang Giga naman hindi rin nagpahuli dahil binigyan nila ng kontrata itong si Gio Halalon. So ibig nito sabihin meron ng bagong point guard itong TNT na magagamit habang wala pa itong si Jason Castro. At yan ang dahilan kung ba't marami ang naniniwala na magiging isa dito sa mga pinakamalakas na teams ngayon sa liga itong TNT. Dahil si Jason Castro, itong si Gio Halalon, alam naman natin isa yan sa top defensive guards ng PBA. At kapag nandyan na siya, magbibigay siya ng tulong dito kay Jordan Heading, Reynan Batak, Simon Enciso, at doon sa iba pang guards ng TNT, lalo na kapag bumalik si Jason Castro. Kaya nga magiging very important itong signing na ginawa ni Coach Chot Reyes dahil alam natin kung ano ang capability nitong si Gio Halalon. At syempre meron niyang gustong patunayan dito sa SMC team na hindi siya kinuha pagkatapos mag-expire ng rights niya. Kaya nga magiging
Itong si Gio Halalon sigurado maganda laro niyan pag nakaharap ang SMC sa mga darating na araw. Ngayon, kung ikaw naman itong TNT tropang 5G, ang magiging importante dito ay palakasin mo yung front court naman. Dahil dyan sila medyo nagkulang dahil sa injury nga dito kay JP Eram. Sa ngayon kasi mukhang nakafocus itong si Coach Chot Reyes dito sa backcourt. Pero kinakailangan din kumuha ng isa pang big man nitong si Coach Chot Reyes para naman hindi sila magkaroon ng problema kapag nandyan na of course yung matchup sa San Miguel kontra dito kay Junmar Fajardo. Isa yan naman talaga doon sa mga palaging iniinta at pinoproblema ng TNT. Kaya nga sa ngayon, kahit na nakuha nila si Gio Halalon, meron pang mga ibang signings na gagawin ang tropang Giga para masigurado na itong darating na season, yung Grand Slam nila, bid nila talaga ay matutuloy natin di na mapipigilan. Ang Titan Ultra ay hindi pa pala tapos dito sa mga ginagawa nilang pag-recruit ng mga bagong player. Alam natin na si Greg Slaughter ay kukunin daw nila talaga base doon sa impormasyon na pinrovide mismo ng Titan Ultra sa spin. Pero bukod dyan, ang veteranong si Arvin Bringas ay kinuha rin itong Titan Ultra para magkaroon sila ng isa pang additional na big man na magagamit. At itong veterano si James Martinez kinuha rin nila. Dito natin makikita na yung lineup ngayon nitong Titan Ultra ay masasabing magkahalong veterano at mga rookie. Itong si James Martinez, 13 years na yan huling naglaro dito sa PBA. Pero naniniwala itong Titan na ito nasa kondisyon pa rin at maganda makokontribute para sa kanilang lineup. Ganon din itong si Arvin Bringas, 35 years old na yan. Pero marami naniniwala ang coaching staff nitong Titan Ultra na kaya pa nitong mag-contribute para sa kanila. Kaya nga nila kinuha ang dalawang nabanggit na players. Sa ngayon, marami ang matasabihin na natin na mataas ang expectations dito sa Titan Ultra dahil sa tingin ng karamihan, magiging sila talaga isa sa mga teams na maghahanda pagdating dito sa pag-build up ng talent. Pero hindi naman magiging sabihin nating issue dito yung kakulangan nila ng mga players na may gagamit pang laban sa ibang mga teams. Dahil sa totoo lang, malakas itong lineup ng Titan Ultra. Kahit maraming tinrade na players yung Northport Batampier, itong Titan Ultra marami namang na-acquire. At syempre, isa dito itong kanilang draft pick na si Chris Kun. Itong si Chris Kun ay isa doon sa mga players talaga na sa paniwala ng karamihan ay magiging isa doon sa mga top players eventually sa PBA. At siguradong mabibigyan siya ng playing time dito sa Titan Ultra. At yan ang dahilan kung ba't maraming nagsasabi na siguradong magiging isa dito sa mga sabihin na nating dark horse dito sa Philippine Cup ang Titan Ultra. Pati na rin yung iba pang mga teams dito na makakaharap nila sa PBA. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad ni Anthony Alon, si Michael D., si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, si Dalmacio de Guzman, si Enju, si Malyari Mascarinas, pati na rin si Joshua Giray at lahat ng mga regular natin na mga viewers na palaging nanonood.